Pinaubayan na raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang kainatnan na impeachment complaints laban sa Vice. Ang mga complainant naman tumangin ang magsumite ng sagot sa tugon ng kampo ni Duterte dahil hindi naman nila sinagot ng defense team ang mga inilatag na reklamo. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang consolidated verified answer ad cotellam na isinumite ng Vice sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules? Pinabulaanan ni Atty. Ligutan ang mga sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the Commission Audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong to do not exist fictitious. Despite that, you still have the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa Vice ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Atty. Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa Vice, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng Vice ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng Vice na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng Vice na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng Vice na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa Vice at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the President's personal involvement or participation in the alleged offense. No? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng Vice na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Sa panayam ng GMA Integrated News, pinanindigan ni Atty. Michael Powa ng defense team ni Vice President Duterte na puro opinyon, spekulasyon at konklusyon
at hindi mga ultimate facts ang nakasaad sa mga reklamo. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Ipinauubayan na raw ng depensa sa komite ang kahihinatnan ng impeachment complaints laban sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan ito hindi lamang base sa kanilang konsyensya, kundi sa mga ebidensyang iprinisinta sa kanila. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.